Virgilin Cares nagsalita na patungkol dito sa nangyari sa pagpasara ng DSWD sa facilities ni Vince TV. Welcome guys. So pag-uusapan natin ngayon itong nangyayaring order ng DSWD sa kasamahan nating vlogger na si Vince TV, na kung saan nasaktan si Vince TV sa nangyari dahil nga biglaan, no? Biglaan yung pagpunta sa kanila at talagang pinahinto pansamantala ang pag-ooperate ng care facility ni Vince TV. At dito guys, nagsalita na si Virgilin Cares na kilala din nating isang charity vlogger dito po sa Kabikulan. So guys, panoorin po natin, no, itong advice, no, ni Virgilin Cares patungkol dito kay Vince TV, kung ano ba ang kanyang mungkahi. Pero alam mo guys, sa totoo lang, no, sinasaluduhan ko si Vince TV. Mahirap ang gawain ni Vince TV na ang isang may mga problema sa pag-iisip, yung mga nagpabayaan ng ating lipunan, napabayaan ng pamilya na nanirahan sa lansangan, kinukup-kup ni Vince TV. Mahirap pong gawin yun. Kung mapanood ninyo guys sa kanyang mga vlog, yung iba doon lumalaban pa. Yung iba doon nagpupumiglas. Pero pinagtsatsagaan ni Vince TV at ng kanyang team. Kaya sinasaluduhan natin yan. Kaso nga lamang, may kailangan lang talagang gawin si Vince TV para maayos ang lahat. So bago tayo magpatuloy, guys, pakisuportahan po natin si Kuya Bal, no? Si Kalinga Prab, at siyempre ang lahat ng charity vloggers sa buong Pilipinas, lalo na po itong si Virgilin Cares. So dito guys, panoorin natin yung kanyang video, no, ni Virgilin Cares. Yan, shout out Madam Virgilin Cares, gagamit lang ako ng iyong video. Ayan. So ito po, panoorin natin. Makinig ka, Vince TV. Ayokong... Oh, ayan, Vince. Oy, idol. Alam mo, nami-miss ko si Vince TV, no? Idol Vince, may sinasabi si Virgilin Cares, no? Sabi niya, makinig ka, Vince TV. Itama yung mga mali talaga sa ating mga ginagawa, mga charity vlogger. Kasi, oo, tumutulong tayo. Mapagtuunan yung mga pangangailangan nila na minsan na nilang pinangarap na magkaganito. Reaction ko po ito tungkol sa nangyari kay Vince TV. So, si Vince TV po ay isang kilalang charity vlogger. Tumutulong. Yan. Sa hindi nakakaalam, si Vince TV guys, produkto po ng Kalingap yan. Sa Kalingap po yan talaga, nag-umpisa si Vince TV. No, saksi po tayo dyan na naging kasama po natin yan si Vince TV. Na, baga, mapaibsan man lang yung pangangailangan ng isang individual na sobrang hirap at walang-wala talaga. Correct. Kagaya na lang ng kanyang charity vlogger na kumbaga nag-aampon siya, nilalagay niya sa isang shelter o sa mismong lugar niya yung mga kinukup-kup niyang mga elder, mga matatanda, mga nanay, mga tatay, o mga may kapansanan. Yun nga guys ang sinasabi ko, no, na mahirap itong ginagawa ni Vince TV na isipin mo hindi mo yan kilalang mga taong yan na nasa lansangan, may problema sa pag-iisip. Yung iba naman talagang kung ilang taon nang hindi na hanap ng magulang, naninirahan na lang sa kalsada. Yan, kinukup-kup ni Vince TV, ninadala niya sa kanyang facility at doon niya inaayusan. Mahirap po, sa totoo lang guys, mahirap sa isang charity vlogger na ang content mo ganito. Alam mo, sabi ko nga mas madali ang tumulong ka sa ibang pamamaraan kaysa ganito na maghahabulan kayo sa kalsada. Kasi ang alam niyo po ba, ang iba ayaw sumama. Pero siyempre gumagawa si Vince TV ng paraan para mapaliguan, madala sa kanyang facility, mapaliguan, maayusan, magupitan. Mahirap. Kaya nga sinasaluduhan natin itong ginagawa ni Vince TV. Tuloy po, Madam Virgilin Cares.
inilalagay niya sa kanyang pasilidad upang maalagaan. Kasi kahit naman sino na maawain, pag nakikita sa kalsada, talagang kung obligahin lang natin ang sarili natin na lahat na nakikita natin aampunin or kukunin, wala tayong magagawa kasi limitado lang ang ating source. Kumbaga, kagaya namin ng mga charity vlogger, kumikita lang kami sa mga pagbablog, ganon. So ito, makinig ka, Bench TV. As a charity vlogger, napapanood kasi kita ayaw kong itama yung mga pagmali talaga sa atin mga ginagawa mga charity vlogger kasi oo, tumutulong tayo, nakakapagpagaan tayo ng kalooban, buhay ng isang pamilya na mapagtuunan yung mga pangangailangan nila na minsan na nilang pinangarap na magkaganito. Pero yung sa'yo kasi Bench TV, nire-respeto kita, may mali talaga sa atin yung pagkukup natin ng mga hindi natin kapamilya talaga na hindi tayo kumpleto sa mga hinihingi ng kumbaga kagawaran. So dito mga kapatid, mga kababayan, aminado po si Virgilin Kers na may pagkakamali. May pagkakamali tayo. Ulitin natin doon sa mga late na nanonood. Nila na minsan na nilang pinangarap na magkaganito. Pero yung sa'yo kasi Bench TV, nire-respeto kita, may mali talaga sa atin. Sabi niya, may mali talaga sa atin. So, alam mo guys, ito si Virgilin Kers, charity vlogger din ito. Kung pagtulong lang pag-uusapan, ang dami na rin tinulungan ito. Ang dami na rin nabago ang buhay ni Virgilin Kers. Pero sa pagkakataong ito, aminado talaga siya at may sinasabi sa kay Vince TV na may mali tayo. May mali tayo. Alam mo guys, nakakatuwa itong si Virgilin Kers, kasi talagang ina-admit niya sa sarili niya na may mali tayo. Sa kagustuhan nating makatulong sa lahat na nangangailangan, pero may mali tayong nagagawa. At dito pumapasok guys, ang sinasabi niyang dapat sumunod tayo sa kinakaukulan. Ano ang pinupunto ni Virgilin Kers dito? Dapat nasa ilalim tayo ng batas ng gobyerno ng Pilipinas. Dapat may permit tayo. Tuloy. Yung pagkukup natin ng mga hindi natin kapamilya talaga na hindi tayo kumpleto sa mga hinihingi ng kumbaga kagawaran na meron kang ganitong permit, meron. Yan. Ang pinupunto guys ni Virgilin Kers dito, walang problema. Ako nga din Ako alas sa totoo lang, natutuwa ako na napansin si Vince TV ng ating pamahalaan. Alam niyo kung bakit? Ang laking impact ito Akalain mo ang isang charity vlogger ngayon nakikilala na si Vince TV at magiging katay-up niya na ang DSWD sa kanyang lugar. Wag lang po nating masamain po doon po sa mga supporters ni Vince TV. Wag po nating masamain itong pagpuna or itong pansamantalang pag-stop ng DSWD. Ay, dapat nga pasalamatan pa natin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Inilalagay nila si Vince TV sa tamang giya, sa tamang patutunguhan na dapat pag mayroon kang center, mayroon kang isang shelter, dapat naaayon sa batas. Dapat may permit ka. Dapat may mga license, ka dyan. Di po ba? So, matutuwa dapat tayo. Wag po nating masamain ang gobyerno. Sabi nga doon na napanood natin, sabi ni Ma'am Dumlaw, natutuwa siya doon sa mga gumagawa ng mabuti. Pero wag po nating kalimutan na may batas po na dapat sundin. At ano ang sinasabi? Dapat pag nagtayo ka ng shelter, kagaya ng sinasabi ni Virgilin Kers, dapat ho may permit. Tuloy. Kang dapat ganito. Kasi pag gumawa ka ng isang shelter, dapat kumpleto ka. Correct. Tama. Para naman hindi ka masisilipan talaga. At protection mo din yun para pagdating ng araw, hindi ka mabiblame, hindi ka po masisilipan ng butas. Dapat talaga may permit. Ang sinumang
magtatayo ng shelter. Oo, kasi yung, may kausap ako dito, kasi yung shelter na nag-ooperate, kailangan talaga meron doktor, Correct. meron mga cook, magluluto, Correct. meron silang mga parang sanitary permit, parang kumpleto dapat ganoon. Pero yun lang talaga yung mali sa atin kasi minsan nagkukup din ako pero noon pa yun. Oo. So, guys, dito alam mo, natutuwa ako kay Virgilin Chris kasi bukas ang kanyang mata, bukas ang kanyang puso, bukas ang kanyang isipan sa nangyayari. Ibig sabihin, hindi ni Virgilin Chris nilalaban na tama ako, tama kami, hindi. Ang sinasabi ni Virgilin dito, sabi niya nga, di ba, nagkukup-kup din siya noon, pero may mali nga. Kasi nga, isipin nyo na lang guys, ang sari-sari store nga may permit. Ang pagtitinda ng manok sa palengke, may permit. May sanitary permit. Yun pa kayang mag-aalaga ka ng mga bata at may mga kapansanan. Ayaw mo magkaroon ka ng permit? Tao itong pinag-uusapan natin. So dapat doon sa mga supporters ni Vince TV, wag ko kayong magalit sa gobyerno natin. Alam ko maunawaan ito ni Vince TV. Vince, alam ko, napakasolid mo, napakamatulungin mo, pero alam ko, maunawaan mo itong sinasabi ni Virgilin Chris at itong sinasabi ko. Maganda ito nangyayari sa'yo, bro. Maniwala ka sa akin. Katuwang, pag naayos mo ang lahat ng ito, magiging katuwang mo na ang pamahalaan. Malay mo, sa ngayon, nakikita ng iba, parang sumasama ang loob nila, pero di mo alam, baka magiging tulay ito para maangat ang mga katulad mong charity vlogger na gumagawa ng ganitong content. Kumbaga, makikilala ka na. Si Vince TV yan. O sige, madali ka nang humingi ng tulong sa gobyerno kasi nga, nakita nila na mayroon kang isang shelter, mayroon kang facility na tumutulong ka at kumpleto ka sa pangangailangan, kumpleto ka sa permit. Tinigilan ko na kasi sabi ko, pagtuunan ko na lang ng project yung mga paggawa ng bahay, Oo. paggawa ng mga, ano ba yun? Pagbili ng lupa, pagbigyan ng kabuhayan, yun talaga yung project ko sa Virgilin Chris ko. So, huwag kang magagalit, Bench TV. Siguro walang mawawala sa'yo pag kinuha mo yung mga hinihinging permit ng social welfare para sa programa mo. Tama. Benz, wag kang magagalit, Vince TV ha. Bro, wag kang magagalit ha sa akin. Nag-reaction ako. Sabi ko nga sa'yo, sinasaluduhan kita. Pero kailangan talaga natin, bro, sundin ang batas no? Bilang mga charity vlogger, no, dapat tayo ang ehemplo. Tayo ang unang sumunod para makita ng iba na ang isang Vince TV sinunod kung ano ang gusto ng pamahalaan. No? Huwag ko natin ipakita na tayo ay sumusuway at nagagalit pa. No? Sana Vince, huwag kang magagalit doon sa mga supporter ni Vince TV. Sana maunawaan natin kasi kailangan Kasi what if may mangyari dyan? Ito, wag naman sana, pero paano kung may mangyari dyan sa loob ng shelter mo, sa loob ng center mo, at wala kang kaukulang dokumento, mas malaking problema ang kakaharapin. Mas malaking problema. Kaya nga sa ngayon pa lang, mas maigi ito na pinunta ng DSWD, kinuha yung mga minors, at binigyan si Vince TV ng pagkakataon na pwedeng magbukas ng shelter. Yun nga lamang, naaayon sa batas. Kasi alam ko, nagtitiwala ako na tutulungan ka din ng social welfare na Correct. Ako din. Sir Rex Gatchayla Naniniwala na ako. magkaroon ka ng permit, ganon. Tutulungan ka nila, aalalayan ka nila. Kaya yung iba naman, wag naman magagalit dun sa government. Correct. Talagang, pag hindi kasi sila kumilos, na parang, may nagko-comment kasi minsan, nababasa ko doon na ginagamit lang daw ni Vince TV yung mga matatanda, parang ginagawang kabuhayan. Hindi naman yung totoo. Kung tutuusin talaga, kilala din kasi talagang charity vlogger. Yan, Vince TV. So, ginagamit niya yung pagkakakilanlan na kung may magbigay, di tanggapin. Kasi hindi naman talaga siya humihingi Ang alam ko, hindi siya humihingi. Yung sinasahod niya lang doon sa pagbablog sa mga nasa kanyang poder na binablog niya, yun naman yung pinapakain niya, binibili niya ng mga gamot, binibili niya ng mga gamit, ganon.
Uy, wag na natin palakihin pa. Oo. So, ganun pa man, congratulations, Bench TV, kasi isa ka sa nagpamulat sa ating buong sambayanan na saludo ako sa iyo, ha. Na ikaw ay naging salamin upang may paabot sa ating pamahalaan. Isipin mo, ha, o national government ang nag-ano sa iyo, Correct. na paramdam na kumbaga bibigyan ka naman ng pagkakataon na maibalik yung shelter mo. Kaya nga Virgilin Girls, madam, ako nga ang sabi ko, huwag nating masamain ito nangyari kay Vince T. Malay mo, ito po ang tulay na lalo pang magtagumpay itong kawang-gawa ni Vince TV dahil napansin na sa ng national government ng DSWD. Kumbaga, nandyan na eh. So, hindi na yan pwedeng itago na may isang Vince TV na gumagawa ng mabuti sa kapwa. At sabi ko nga, malay mo, no, magagamit itong Vince TV na lalo pang matulungan ang mas marami. Di po ba mas lalo, di natin alam, baka kunin siyang ambasador si Vince TV or advisor man lang. Kasi nga, nakikitaan na siya talaga na tumutulong siya sa ating mga kababayan. Para may pagpatuloy mo yung gusto mo na mangyari sa mga nakukuha mo kung saan na kalsada, kung saan man na wala ng pamilya. Oo. Sumunod ka na lang, ha. Pero congratulations, isa itong tropeyo na isa ka sa nagpamulat ng pagkakakilanlan sa mga charity vlogger. Kasi alam ko, ang akala kasi namin, wala sa amin pumapansin na walang nakakakita sa amin na Palapakan natin. mga nasa kinauukulan na nakakatulong naman talaga yung charity vlogger. Although may mga nagsasabi na mas malaki pa man, malaki talaga daw yung binibigay ng charity vlogger kumpara sa mga nag-aayuda. So, tigilan natin yung pagkaganon, pagkukumpara, kasi maliit man yan ang binibigay ng government o malaki, pare-pareho yun. Pare-pareho. Kung malaki man binibigay namin, pare-pareho din lang, pantay-pantay. Yun nga lang, minsan talaga may pagkakataon na kumikita din talaga yung vlogger ng may kalakihan. Yun din, napapasobra talaga yung bigay, yung ganon-ganon. Alam niyo na yun. So, congratulations. At kahit pa paano yung nasa nasa poder mo, nasa shelter mo na nakuha ng kinauukulan ng social welfare at tinutulungan kanila na mapabalik pa din yung operation doon sa shelter mo. Ako naniniwala ako na babalik ang operasyon ng Center ni Vince TV kasi napamahal na si Vince TV dito eh. Sa totoo lang, ilang taon niya na itong ginagawa. Kumbaga nag-invest na siya ng time dito. Di po ba? So, ipagkaloob ito ng pamahalaan. Basta sabi ko nga, sumunod lang talaga sa batas. Ano ba ang kailangan? Permit. Ano pa ba ibang kailangan? Sundin lang, no? Kumuha ng mga permit sa pamahalaan, kung anong dapat gawin. Kasi yung ganitong gawain ni Vince TV, guys, kinalulugdan ito ng gobyerno natin. Natutuwa ang gobyerno natin na mayroon mga ganitong facilities, may ganitong mga center, may mga ganitong tao na tumutulong. Di po ba? Kaya nga, maganda rin ito kasi nga minumulat din tayo ng gobyerno na obstacle lang. Maliban sa pagtulong ninyo, may kaakibat pong batas na dapat sundin. Hindi naman pwede nga, tulong tayo ng tulong, alam nyo, walang masama sa pagtulong, pero may mga pagtulong kasi na kailangan talaga may permiso. Di po ba may kakulang permiso mula sa ating pamahalaan? So congratulations, isa na itong hakbang para tulong-tulong tayo iangat ang naghihirap nating mga kababayan. Yun lamang po. Saludo ako kay Sir Rex Gatchailan. Talaga hindi lang kayo puro televise or ano pa man. Pinasok niyo yung mundo namin na talagang napansin niyo na kami mga charity vlogger ay salamat sa pag-appreciate din Sir Rex Gatchailan, kasi na-appreciate nyo yung mga effort namin, ng mga vlogger na nakakatulong talaga kami. And yun talaga, kailangan namin sumunod kung anong mga hinihingi. Kasi alam nyo ba, na meron akong, dito ko lang sasabihin to, meron akong nabiling lupa na pagagawang ko ng
ng Ayan Lupa. Ayan, tingnan nyo. Yan. Napagagawan ko siya ng isang malaking bahay para doon kukupkupin yung mga nakuha ko sa kalsada na halimbawa, may pamilyang hindi nakakauwi ng Probinsya. Mindoro, ng Cebu, ganun, nandito sa Luzon, doon ko patitirahin mga isang buwan. So, paparecover ko muna, mag-iipon ako, ibablog ko siya, tapos kung ano yung makitain sa vlog, yun yung ibibigay ko sa kanila para makauwi sila, at hindi lang sila makauwi, meron silang pera na pangpuhunan, panghanap buhay. So guys, no, napakaganda ng plano ni Virgilin Kers, no, sa kanyang hinaharap. So, ako, ang ma-comment ko dito kay Vince TV, bro, kayang-kaya yan, maliit na bagay lang yan. Alam mo, minsan tayo kasi, no, dahil nga sa gulat, nabigla, ang tingin natin parang hindi tayo naunawaan o hindi tayo tinutulungan, hindi tayo inaakay ng ating pamahalaan. Pero, alam mo, malay mo nga no? Hindi natin alam. Baka ito'y isang unang hakbang na makilala ka ng lubusan pagdating sa pagtulong. Kaya wag ho kayong magsama ng loob. Chill lang, no? At idaan mo lang sa tawag dito, pagre-relax, matulog ka muna kasi alam ko lagi kang pagod, lagi kang kulang sa tulog. At higit sa lahat, Vince TV, bro, wag mong pansinin yung mga naninira sa'yo. Tuloy mo lang, basta ako para sa akin. Kung ano lang po talaga ang kailangan, sundin mo lang para wala talagang problema. Kahit ano pang sasabihin siya ng ibang tao dyan na pinagkakitaan, factory content, kung ano pa man daw yan, hayaan mo na yun, bro. Ang importante, no, may pag-asa, no? Binigyan ka ng pagkakataon na maayos ang pagkukulang. At sabi nga ni Virgilin Kers, may mali man talaga, no? Kasi ang sinasabi ng DSWD, dapat talaga may permit at dapat talaga kung anong kailangan sa isang shelter, dapat maibigay mo din. So maraming salamat sa inyong lahat, guys. Sa kay Madam Virgilin Kers, salamat po sa iyo, ma'am, sa paggamit ko ng iyong video, ng iyong upload video. Napakaganda po kasi ng iyong sinasabi na isang charity vlogger si Virgilin Kers, inaamin niya na may pagkukulang din ang mga katulad niyang mga charity vlogger. Di po ba? So, maganda ito, no? Isang wake up call, no? Na mabuhay muli, no? Itong mga ganitong usapin na wini-welcome po ng pamahalaan ang pagtulong ng individual. Pero dapat po, sundin din po natin ang batas kung ano po ang inihingi. So maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid, no? Shout out po sa supporters po ni Virgilin Kers. At siyempre, shout out po sa supporters ng Kalingap. Guys, huwag niyo pong kalimutan suportahan si Kalingap Rab at si Kuya Bal. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi sa ating lahat.